Hello students! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano ba nakukompute or kinocompute ng mga teachers ninyo yung mga grades ninyo, particularly sa mathematics. Ito ay para sa mathematics 7 hanggang mathematics 10 lang naman. So ano ba yung ilalaman nito at saan to galing? Itong Excel na to ay nanggaling sa Department of Education na kung saan we are mandated, no, or obligado kami na gamitin to para gradean yung mga bata or para computein yung grades ng mga bata. So, sa math, from grade 7, grade 8, papuntang grade 10, nahahati ko sa tatlo. Yung una, yung written works, which is 40%. Yung performance task, 40%. Yung quarterly assessment ay 20%. Yung written works, nandiyan dyan inilalagay yung assignment, quizzes, sheet work, summative test. Yung performance task, dyan naman nilalagay yung mga activities, performance tasks, recitations. Yung quarterly assessment, dyan inilalagay yung periodic exam. Okay, para mas klaro, yung written works, tandaan lang natin, from the word written. Ibig sabihin, yung bata, nakaupo lang, nagsusulat, nagsasagot. Kaya nga, yung quiz, diba, ang quiz natin, commonly, nakaupo ka lang, nagsasagot ka, gamit ang ballpen at papel. So, dyan nakalagay yung quiz. Sit work, nakaupo ka lang at nagsusulat, nagsasagot, sit work na siya. Okay, so that's why we have written works. Ayun yung mga written works. Quizzes, summative test, assignment, and ano pa? Sit work. Yung performance task, ibig sabihin, nagpa-perform ang bata, kaya nga may activity, gumagalaw. So, ibig sabihin, kapag gumalaw ka, hindi ka lang nakaupo, that is performance task. Okay? So, alam na natin kung ano po yung pinagkaiba ng dalawa. Yung quarterly assessment, wala namang problema dyan kasi periodical test lang naman siya. So, nagbigay ako dito ng mga given or data, pero dadagdagan natin siya kasi medyo kalagitnaan pa lang tayo ng second quarter. So, ito hindi ko ibibigay kung anong pangalan ng batang to, pero ito ay grade or scores ng batang estudyante ko ngayon. So, section agreed siya. Hindi ko na i-disclose kasi may data privacy act tayo. Baka makulong ako. So, dito sa taas, ito, yung description, ibig sabihin, dyan yung ilalagay kung quiz number 1, quiz number 2, sheet work number 1, ano pa ba? Assignment number 1, assignment number 2, yun dyan nilalagay, summative number 1, okay? Dito, sa activity 1, activity 2, performance task, recitations, dyan yung ilalagay. Kasi ang recitations, performance task siya. Bakit? Kasi, diba naman, yun naman yan, diba, nagsusulat, tumatayo yan, nagpa-perform siya. Okay? Yan yung kulay blue description. Yung green, yung total items, yung ilan ba yung maximum number or score na pwede makuha ng bata. Yung color yellow, that is your score. So, ilan ba nakuha mo na score? Okay, try natin. Yung description, quiz number 1, kasi dito, base dito, quiz number 1, perfect square and square root, ang nakuha niya is 5. That is 100%. So, meaning the total items niya is 5. And your score, nakuha ng batang to ay 5. So, perfect siya. Quiz number 2 na may title na perfect cube and cube root, 10 ang nakuha niyang score. So, 100%. So, meaning that is perfect. Okay, so quiz number 2, 10 out of 10. Ayan, gaya ng batang to, no? Halos perfect lahat yung dalawa, no? Quiz number 3, 28 ang nakuha niya. That is 93.3%. Let's say, 30 items siya, pero nakuha niya 28 points. Yung galing, 2 points lang yung mali niya. Quiz number 3, quiz number 4, ang nakuha niya, ang title nito is non-standard unit of measurement. 5 ang nakuha niya ng score, tapos 100%. So, meaning that is 5 over 5 kasi 100%. Tapos, quiz number 5, yung last na quiz namin, as of today, let's say, metric system, 4 ang nakuha niyang score, 80%, let's say 5 yung total number of items, pero ang nakuha niya lang ay 4. So, let's say okay na siya nun. Ibig sabihin, let's say, ayan lang yung data na mayroon ng bata. Yun lang yung nagawa namin.
Okay? Tapos yung activity number 1, rational and irrational numbers, 14, 93.3%. Let's say, activity number 1 yung description, yung total item, let's say 50, pero ang nakuha niya ay 14. Okay? Tapos, let's say nag-performance task. PT number 1, performance task number 1. Ang maximum, let's say, ang ibibigay ko, let's say, 50, pero ang nakuha ng batang to, let's say, 45. Siguro may konting mali siyang nagawa. I-assume ko lang siya. Pero kayo, pwede kayong mag-assume para matry nyo, gagalingan ko ba? Kasi baksak pa ako. Kasi nakita ko sa quarterly grade, baksak pa. So, I need to make more efforts pa. Okay? So, let's say performance number 2, let's say 80 ang maximum. Ang nakuha ng batang to, let's say 75. So, almost perfect na yan kasi 5 lang ang mali. Okay? Tapos, let's say, nag-activity number 2 kami. Out to 20 items. Pero ang nakuha ng batang to, let's say 15. So, kulang ng 5. So, nagkamali siya ng 5. Tapos, nagbibigay ako ng recitation. Tanongin yung teacher ninyo kung nagbibigay sila ng recitation. Okay? So, recitation ko, let's say 100 points ang maximum. Tapos, let's say, ang batang to, binigyan ko ng 95. Okay? Kasi magaling naman to ng batang to. May nagkakamali lang nga minsan. So, okay na tayo sa written, tapos sa performance task. Tapos, sa taas, sa quarterly assessment, QA, quarterly assessment kasi ang maximum or total items is 50 points. Ang nakuha ng batang to, let's say 45, 5 mistakes. So, pag nalagyan mo na lahat to, makikita nyo dito sa dulo, quarterly grade, 95. So, ngayon, kung sa tingin mo, mababa pa yung 95, let's try, no, give more effort pa. Pero ako, ang ginagawa ko dito, no, bilang teacher, pinapa-assume ko sa mga bata na ang score nila sa exam ay 25. Bakit? Kasi that is the average. That is the middle. Gitna kasi siya. Okay? Pag sinabing gitna kasi, may tendency na mas mataas pa siya dyan, tapos maybe mas mababa pa siya dyan ng konti. Okay? So, I hope nakatulong to, no, yung pag-discuss natin kung paano ba kino-compute yung grades ninyo, particularly in Mathematics 7, Mathematics 8, 9, and 10. Okay? Thank you for watching. Bye-bye.